Aking lesson ay iba na ang topic. Natapos na po yung lesson series na ginagawa ko noon tungkol sa Reformed Piety. At ito ay tungkol sa Covenant Theology, ang lesson ngayong umaga. Kung maalala ninyo, si Pastor ay nagsimula ng isang lesson on Covenant Theology ilang linggo ang nakaraan. At ngayon ay nais ko lang din magbigay ng kontribusyon dito sa lesson na ito. At ang akin lamang gustong tukuyin ngayon ay kung bakit may pagpapahalaga ang Reformed tradition sa Covenant Theology. At sa ganitong paraan, hindi ko layunin ngayong umaga na maipaliwanag sa atin ng buong lalim ang lahat ng detalye ng Covenant Theology. Ito ay isang masalimuot na doktrina at hanggang sa mga pinaka-eksperto sa Reformed Theology ay madaming pagkakaiba-iba sa kanila. So, ang nais ko lamang na matutunan natin ngayon ay magkaroon ng appreciation bakit ito mahalaga sa Reformed tradition at sa ganitong paraan ay magkaroon na tayo ng panimulang interest na mas lumalim pa ang ating kaalaman tungkol dito. Makikita natin ang kahalagahan ng Covenant Theology sa Reformed tradition. Halimbawa, dito sa sinasabi sa Ligonier, kung familiar kayo sa Ligonier, isa itong website noong ministry ni R.C. Sproul. At itong sa kanilang website, isang editorial noong 2021 tungkol sa Covenant Theology, ito ang kanilang sinasabi. Covenant Theology is a hermeneutical framework that seeks to understand the Bible according to its covenantal structure. Covenant theology is particularly associated with Reformed theology, as the Reformed tradition has devoted much attention to studying the biblical covenants. As Dr. R.C. Sproul frequently observed, Reformed theology is covenant theology. And madalas marinig ang phrase na yan na Reformed theology is covenant theology. Yun daw ang pinaka-essence of Reformed theology. Pero para sa akin actually medyo exaggerated na sabihin ang Reformed theology is equal to or equated to covenant theology. Ang mas tingin kong sa pagkakaunawa ko sa Reformed theology at covenant theology, I would say that a covenantal understanding of the Bible is Reformed theology in full bloom. Yun yung kanyang pinaka napalalim na, lumago na, yun ang matatawag nating Reformed theology in full bloom. Yun yung covenant theology. Hindi ko masasabing hindi ka necessarily reformed kung wala kang pag-unawa ng covenant theology. Pero tingin ko ang lalim at yaman ng Reformed theology ay makikita natin sa pag-unawa ng covenant theology. At sinasabi ito daw ay isang hermeneutical framework. Ang hermeneutics ay yung pag-aaral kung paano mag-interpret ng Bible. So, ito daw, covenant theology ay yung framework kung paano natin maunawaan ang Biblia. Sa totoo lang, ang isang simple na pagpapaliwanag at tingin ko tama naman ay makikita natin sa Wikipedia. Ito sa Wikipedia, ang sa kanilang entry ng covenant theology ay sabi, covenant theology, also known as covenantalism, federal theology, or federalism, is a biblical theology, a conceptual overview and interpretive framework for understanding the overall structure of the Bible. So ang gustong maunawaan ng covenant theology ay yung overall structure of the Bible. At try nilang maunawaan bakit may Old and New Testament, bakit mukhang magkaiba ang pagpapahayag ng Diyos sa Old Testament papunta sa New Testament. At sa covenant theology ay nagkakaroon ng pag-unawa paano nangyari yon na ang iisang Diyos na nagliligtas sa iisang paraan sa pamamagitan ni Hesukristo ay ganito ang takbo ng pagpapahayag mula Old Testament to the New Testament. At para ang isa sa mga to summarize what is held by all the Reformed in covenant theology, ay tignan natin yung sinasabi sa Baptist Confession of Faith. Yung sa Baptist Confession of Faith, yung pinakamaikli na chapter 7,
sinasabi nga natin na yung Westminster Confession of Faith, the Savoy Declaration, at yung Baptist Confession of Faith ay nagkopyahan. Nagsimula sa 1647 Westminster Confession of Faith at sumunod yung Savoy Declaration noong 1658 at yung Baptist Confession noong 1677. At yung chapter 7 ng Westminster Confession of Faith ay may 7 paragraphs, yung ay 6 yata, 6 paragraphs. Yung Savoy Declaration ay 5. So, unti-unti silang nagiging concise. At yung Baptist Confession ay may 3. At yung ninanais ng Baptist na gawin ay magpahayag ng tungkol sa covenant na maaari nilang mapag-agrihan lahat, na sila lahat ay makakapagsang-ayon. Dahil yung pagkakasabi ng Westminster Confession with 6 paragraphs ay may mga ibang pananaw na hindi na isali. So gusto ng Baptist na maging mas united yung lahat ng mga ka-fellowship nila in the Reformed tradition. So tinry nilang ipahayag ito in 3 paragraphs. At ito yung paragraph 1. The distance between God and the creature is so great that although reasonable creatures do owe obedience to Him as their Creator, yet they could never have attained the reward of life but by some voluntary condescension on God's part, which He hath been pleased to express by way of covenant. So dito sinasabi na kahit wala pang covenant, dahil nilalang tayo ng Diyos, meron na siyang otoridad sa atin. Meron siyang authority to command what He requires of us dahil lang tayo ay kanyang mga creatures. Ito yung sinasabi sa Psalm 100, He made us, we are His creatures, we are His. At doon pa lamang sa kanyang pagkakalikha ay meron na tayong relasyon sa Diyos, we are His creatures. Pero maliban doon, ay ang Diyos mismo ay tinawag na gumawa ng voluntary condescension. Siya ay yumuko patungo doon sa kanyang nilikha, sa kanyang benevolence, ay nagkaroon pa ng karagdagang relasyon, hindi lamang yung creature and creator and creature na relationship, kundi isang covenantal relationship. Siya ay nagkaroon ng tipan at merong pangako ng buhay by God voluntarily condescending to man, yung kanyang nilikhang tao. So, ito daw kanyang voluntary condescension ay He hath been pleased to express by way of covenant. Ganito niya ipinahayag ang kanyang pagyuko doon sa kababaan ng tao, siya ay nakipagtipan doon sa tao. At dito sa Westminster Confession of Faith na paragraph 2, wala ito doon sa Baptist Confession. Sinabi, the first covenant made with man was a covenant of works, wherein life was promised to Adam, and in him to his posterity upon condition of perfect and personal obedience. Ngayon, wala ito sa Baptist Confession, hindi dahil hindi sila sumasang-ayon, pero dahil mas isa-summarize din nila ito, yung konsepto nito nandun din sa paragraph 3. Pero itong sa paragraph 2 ng Westminster Confession, about the covenant of God with man, ito daw ang kanyang ginawa. Siya ay nakipagtipan kay Adan na ang usapan ay na sa kanyang paggawa, pagsunod sa lahat ng kautusan ng Diyos, pamumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos, ay mayroong reward of life. Para kay Adan, may punishment of death kung hindi niya ito matupad. At yung kasunod, sabi, it pleased the Lord to make a second. Pagkatapos na mahulog daw ni Adan dahil gumawa dun sa tipan na unang ginawa, ito'y hindi na tupad ni Adan, gumawa ang Diyos ng ikalawa. Sabi sa paragraph 3, man by his fall having made himself incapable of life by that covenant, the Lord was pleased to make a second, commonly called the covenant of grace, wherein He freely offereth unto sinners life and salvation by Jesus Christ. So, ito ang naging dahil hindi na kayang tuparin ng tao sa kanyang pagkakahulog, yung unang tipan, yung covenant of works with Adam, ang tanging paraan na lamang para siya ay
maligtas pa at mabuhay pa rin ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At ito daw yung tinatawag na Covenant of Grace. At itong sa paragraph 3 ng Baptist Confession ay may pagpapaliwanag noong takbo ng revelation about this covenant simula noong lumang tipan. So, una daw, yung covenant, tinutukoy yung covenant of grace. This covenant is revealed in the gospel, first of all to Adam in the promise of salvation by the seed of the woman, and afterwards by further steps, until the full discovery thereof was completed in the New Testament. So, yung daw covenant of grace na sinabi sa previous paragraph ay yun yung ginawa ng Diyos para mailigtas yung tao na nahulog na dahil nasira niya yung unang covenant, the covenant of works. Yun daw ay ipinahayag sa kanila sa Ebanghelyo, una kay Adan sa pamamagitan ng promise of salvation by the seed of the woman, and afterwards by further steps until the full discovery thereof was completed in the New Testament. Ngayon, itong paragraph na ito ay hindi matatagpuan sa Westminster Confession at sa Savoy Declaration of Faith. At ito ay kinatha upang mayakap ang iba't ibang pananaw ng mga tao tungkol sa paanong ang iisang ebanghelyo na tanging paraan si Kristo lamang ang magligtas ng lahat ng makasalanan, paanong yun ay naipahayag nung wala pa si Kristo. At paanong yung ibang pagpapahayag noon ay nagpahayag, ay naidala pa rin si Kristo sa kanila. So, may iba-ibang pananaw doon. Yung Westminster Confession ay may mas mahabang paliwanag at iniba ang ginamit na pagpapaliwanag ng Baptist Confession. At ito, actually, paliwanag na ito ay hindi nagpapahayag ng isang particular lamang na view. May mga nagsasabi na halimbawa kung narinig nyo na yung salitang 1689 federalism, ay sinasabing yun daw ang pinapahayag ng paragraph na ito. At meron ding nagtatanggi na ito daw ay dinideny ang 1689 federalism. Actually, ang paragraph na ito is designed especially to embrace 1689 federalism among all the other views na pinanghahawakan ng mga Reformed. At actually, hindi ito original na ginawa ng mga Baptist. At makikita nyo, ang pinanggalingan na ito ay isang Anglican. Kung makikita nyo ito sa sulat ni William Perkins na tinatawag na The Father of Puritanism sa kanyang Exposition of the Apostles' Creed. Almost exactly the same terms are used by William Perkins noong pang 1596. At kanyang pinaliwanag, this covenant was first of all revealed and delivered to our first parents in these words in Genesis 3:15, the seed of the woman shall bruise the serpent's head. And afterward it was continued and renewed with the part of Adam's posterity, as with Abraham, Isaac, Jacob, David, etc. But it was most fully revealed and accomplished at the coming of Christ. So makikita natin yung pinahayag ng Baptist tungkol sa progression of revelation of the covenant of grace ay dati pang naituturo among the Reformed, and someone as influential as William Perkins ay yun yung pinagkuhanan nila ng kanilang expression kung paanong yung covenant of grace ay dati nang pinapahayag at unti-unting ibinubunyag ang lalim nito hanggang sa kabuuan kay Kristo. So itong pinapahayag sa Baptist Confession is yung pinaka nag-embody or nag-express kung ano ang pinangahawakan ng lahat ng Reformed, na yung covenant of grace ay yung tanging paraan kung paano naligtas. Kung balikan natin yung sinabi ng chapter 7 paragraph 3, this covenant is revealed in the gospel, first of all to Adam, in the promise of salvation by the seed of the woman, and afterwards by further steps until the full discovery thereof was completed in the New Testament. And it is alone by the grace of this covenant that all the posterity of fallen Adam that ever were saved did obtain life and blessed immortality.
man being now utterly incapable of acceptance with God upon those terms on which Adam stood in his state of innocency. So makikita natin una yung concept of covenant of works ay nandito sa huli, yung binabanggit na Adam in his state of innocency, at binanggit din na yung binanggit sa Westminster Confession na dahil nasira na ni Adan yung dating covenant, hindi niya na yun kayang tuparin. So man is now utterly incapable of acceptance with God doon sa dating covenant. At kaya ang pagpapahayag ng confession of faith na ito lamang ang paraan, yung biyaya lamang sa tipan na ito, ang paraan para maligtas ang lahat ng naligtas. So yung simula kay Adan at lahat ng kanyang yung lahat ng naligtas na sumunod sa kanyang lahi, so lahat ng taong naligtas ay sa pamamagitan lamang ng covenant of grace, which is, again, yung definition ng covenant of grace na binigay, is the covenant wherein He freely offereth Christ, requiring of them faith in Him that they may be saved. So, yun yung tanging paraan para maligtas ang tao. So, ang makikita natin sa pagpapahayag ng Reformed confessions about the covenant of grace ay na hina-highlight ulit yung katuraan ng grace alone, faith alone, in Christ alone, na ito ang tanging paraan ng kaligtasan. So, yung sinasabi nga sa 7.2, it pleased the Lord to make a covenant of grace wherein He freely offers unto sinners life and salvation by Jesus Christ, requiring of them faith in Him that they may be saved. And it is alone by the grace of this covenant that all posterity of fallen Adam that ever were saved did obtain life and blessed immortality. So, ang isang kahalagahan ng Reformed Covenant Theology ay ang pagdepensa dun sa katotohanan na ang tanging paraan lamang para maligtas ang tao ay sa pamamagitan ng grace alone, through faith alone, in Christ alone. Dito nga nagsisimula ng lumabas kung bakit passionate ang Reformed tradition tungkol sa covenant theology, dahil sa ganitong pag-unawa ng pagpapahayag ng Diyos sa Biblia natin maipag-iisa na wala nga talagang ibang daan ng kaligtasan kundi ang biyaya ng Diyos lamang sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo lamang. At ito yung sinasabi ni Herman Bavinck sa kanyang librong Reformed Dogmatics kung bakit naging mahalaga ang covenant theology noong una pa lamang. Sabi niya, in this matter, from the days of the apostles on, there were two opposing schools of thought. The Judaism that in almost all the churches opposed Paul in person and doctrine demanded the keeping of the Mosaic law, specifically the law of circumcision, also by Christians from among the Gentiles. So nung una pa lamang ito yung problema na si Pablo mismo rinireject ang Christianity nung una dahil hindi niya naunawaan yung progress of revelation. Na ipit siya doon sa kanyang pag-unawa ng Old Testament nung dumating na si Kristo at nagpahayag ng salita ng Diyos mula sa langit at sa kanyang sariling pagkatao in His person ay tinupad niya ang batas ng Diyos at ginawa na nga niya ang layunin ng Diyos ng lumang tipan, ay hindi ito naunawaan ni Pablo, hindi niya naunawaan yung progress of revelation. At dahil sa kanyang sabihin nating kakulangan sa covenant theology, hindi niya naunawaan yung pag-progress ng revelation ng Diyos, ay na ang kinalabasan siya nung una ay rinireject niya si Kristo. At nung siya mismo ay na-convert din at nangaral na ang kanyang unang pangaral na recorded in Acts chapter 9, pagkatapos niya ma-convert, sinasabi that Jesus is the Christ and that He is the Son of God. Iyon ang kanyang pinaka-thesis statement na pinapatunayan sa mga Hudyo. At dahil nga sa kanilang kakulangan sa pag-unawa noong ano ang nais na pinapahayag ng Diyos sa lumang tipan, hindi nila naunawaan nung dumating si Kristo. Kaya makikita natin
itong covenant theology, ang kanyang kahalagahan ay una, kanyang tinitindigan na mali yung katuroan ng salvation through law keeping. Yung salita nga na ginamit, it is alone by the grace of this covenant. Ito'y nadaanan na natin sa ating pag-aaral noon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Si Pablo ang nagsabi, "We ourselves are Jews by birth and not Gentile sinners. Yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law. Because by works of the law, no one will be justified." So dito, na ipapahayag ni Pablo, yung dati siya'y isang Hudyo. He was a Jew by birth. At kausap niya dyan si Pedro, we ourselves are Jews by birth. At noong sila mismo ay lumaki doon sa katuroan na yon, at natutunan din nila dahil sa pagpapahayag ni Kristo at pagpapakilala ni Kristo sa kanila na hindi nga maaaring maligtas ang tao sa pamamagitan ng mga pagsunod sa batas. At ang tanging paraan lamang ay sumampalataya kay Kristo. At ito'y kinailangang mabago ang buong pag-unawa ni Pablo doon sa batas, at doon nga ay nabago ang kanyang pag-unawa sa batas dahil nakilala niya si Kristo. So, sabi niya, so we also have believed in Christ Jesus. Nanggaling siya doon sa Jewish religion, pero nakita niyang walang pag-asa doon na maligtas. Kaya tayo din, kami ngayon, we also have believed in Christ Jesus para nga tayo ay makarating doon sa katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pagtupad ng batas. Dahil nga, because by works of the law, no one will be justified. At ang isa pang kahalagahan na makikita natin about covenant theology ay na tinitindigan nito yung maaring maging pananaw na noong lumang tipan, ang paraan para maligtas ay paggawa. Pero sinasabi nga ng ating confession, all the posterity of fallen Adam that ever were saved, ang tanging paraan ay biyaya lamang. So, maling pag-unawa kapag ating binabasa yung lumang tipan na isipin anong panahon nila, ang paraan para maligtas ay tuparin yung batas. Nung dumating na si Kristo, doon nagbago yung paraan ng kaligtasan, at ito na ngayon ang bagong daan. Ngayon, ang mangyayari doon ay una, magiging kalituhan ito kahit na ngayon buhay tayo 2,000 years after the New Testament, ay magiging kalituhan ito sa pag-unawa natin sa Diyos. Ang Diyos ba ay nagbabago ng isip? Ang Diyos ba ay hindi nakikita ang hinaharap? Kaya may una siyang plano at kailangan niyang baguhin dahil mali pala yung una niyang plano or hindi gumagana. So ito ay magkakaroon ka ng mga deficient views of God, magkakaroon ka din ng mga pag-iisip na pwede palang maabot ng kaligtasan sa pamamagitan ng paggawa. Ngayon nga lang, iba na, mas maluwag na. So nagiging iba rin ang ating pag-unawa tungkol sa biyaya ng Diyos, na para bang ang dating pinababa lang ng Diyos ang requirement pagdating ng New Testament para mas madami ng maligtas, kasi noong Old Testament, konti pa lang ang naliligtas. Hindi ganun ang plano ng Diyos. Dati pa lamang, ang tanging ng paraan para maligtas ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Walang kayang maligtas. Dati pa lamang hanggang ngayon sa pamamagitan ng paggawa. Kaya ang tanging paraan lamang ay sa pamamagitan ni Kristo. At ito'y pinapatotohanan din ng dito sa Hebrews chapter 10, verse 12 to 14. When Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, He sat down at the right hand of God, waiting for that time until His enemies should be made a footstool for His feet. For by a single offering He has perfected for all time those who are being sanctified. So para sa lahat ng panahon, ang kamatayan ni Kristo, yun lamang may paraan na makapagbayad ng kasalanan. Sa simula ng 10:1, binabanggit na yung mga sacrifice ng hayop ay hindi kailanman kayang magbayad ng kasalanan. So,
yun ay nagsasabing hindi sila naligtas noon. Hindi nangyari na yun ang paraan ng pagligtas dati, hindi yun kaya. At sa Romans chapter 3, may pagpapahayag na nung panahon na yon ay meron lang pagtitiis or forbearance of God na hindi pa binabayaran ni Kristo ang kanilang kasalanan. Dahil nung panahon nila, nasa hinaharap pa ang pagbabayad ng kasalanan. So ito ang isang unang kahalagahan ng covenant theology, ang ma-depensahan yung katotohanan na only by grace alone, through faith alone, in Christ alone, can anyone ever be saved. At ang isa nga sa pangalawa pang nakikita natin sa pinapahayag ng Reformed Confession about covenant theology ay kung paanong yung progressive revelation ang nagpapaliwanag ng mukhang pagkakaiba ng Old Testament at New Testament at na hindi ito nagpapakita na iba ang Diyos noon or nagbago ang isip ng Diyos or mas kumalma ang Diyos pagdating ng New Testament. Sabi sa 7.3 ang pinapahayag natin, this covenant is revealed in the gospel, first of all to Adam with the promise of salvation by the seed of the woman, and afterwards by further steps until the full discovery thereof was completed in the New Testament. Ngayon, sa mga hindi nakaunawa noong progressive revelation na ang Diyos ay may progreso sa kanyang pag-reveal nitong kanyang plano, ay napupunta nga sa mga maling pag-unawa na iba ang Diyos dati or nagbago ang Diyos pagdating ng New Testament or si Kristo ay kinalaban yung masamang Diyos noong Old Testament. Ito ang pinakaturo ni Marcion, isang heretic, isa sa mga pinakaunang heretic, at ito ang isang contemporary explanation tungkol kay Marcion mula kay Kevin DeYoung. Makikita ito sa The Gospel Coalition, ang kanyang article na Marcion and Getting Unhitched from the Old Testament. So ito ang paliwanag ni Kevin DeYoung kung sino si Marcion. Ang sabi niya, Marcion refused to believe that the God of the Old Testament was the same as the Father of the Lord Jesus Christ. So he threw away the Old Testament and took for his Bible a truncated version of Luke's Gospel and selectively edited versions of Paul's epistles. When all the cutting and pasting was finished, Marcion had the Christianity he wanted, a God of goodness and nothing else, a message of inspiring moral uplift, a Bible that does away with the uncomfortable bits about God's wrath and hell. Marcionism was antinomian, idealistic about human potential, and skittish about dogma and rules. So, ito nga ang kinahinatnan noong hindi pag-unawa na may progreso sa pagpapakilala ang Diyos mula sa lumang tipan papunta sa bagong tipan. Ang kanyang naging pag-iisip ay may ibang Diyos noon or masama ang Diyos na naglikha at kinailangang si Kristo ay dumating para iligtas tayo mula dun sa masamang Diyos na yon. Yung ngayon, kakampi tayo kay Kristo at yun yung mga maliligtas. Yun yung kanyang katuruan. At ang kinakalabasan nga nito ay practically, una ay tingin talaga na yung Old Testament ay mali. Siguro kung habang binabasa natin to ay mukhang wala namang ganitong karadikal na tao tayong makikita na aalisin yung, babawasan yung Biblia or tingin na masama yung Diyos ng Old Testament. Pero merong nitong ganitong spirito na minsan nananatili sa atin na kapag tayo ay nagbabasa ng Old Testament, tingin natin iba yun. Or meron tayong pag-iisip na siguro dito na lang ako sa New Testament may nagsabi nga na isang New Testament scholar na most Christians ay namumuhay na walang magiging pagkakaiba sa kanilang buhay kung ang kanilang Bible lamang ay Romans and John. No, kung siguro ito ay isang exaggeration, pero sa medyo may katotohanan din na sa Kristiyano mayroong kalituhan sa pag-unawa ng buong Biblia at kakulangan bali
sa pag-unawa ko sino ang Diyos, ano ang kanyang galit sa kasalanan. Pag bahabahagi lang ang nauunawaan natin tungkol sa Diyos, magkukulang ang ating pagsamba, magkukulang ang ating pag-unawa sa ating kaligtasan at sa pagsunod sa kanyang batas. So, ang ginagawa ng covenant theology at naitutulong sa atin ng covenant theology na maunawaan ang progreso ng revelation from the Old Testament to the New Testament ay magkaroon ng paraan para maunawaan bakit may mga pagkakaiba. At sa pamagitan ng covenant theology ay meron tayong malinaw, malalim na paliwanag bakit ganito yung pagpapahayag noon ng Diyos at paanong nangyari na yan din ang same God who is ever merciful and gracious na nagpapahayag sa Old Testament, and it is still the same God who is wrathful against sin na pinapakita sa New Testament. At kung basahin nga natin itong sinasabi sa Ephesians chapter 3 verse 4 to 11, makikita natin na ganito rin magsalita si Pablo tungkol sa pagpapahayag ng Diyos, tungkol sa covenant theology, na yung covenant theology upholds the unity of God's plan. Sabi ni Pablo sa Ephesians 3:4 to 11 tungkol sa mystery of Christ, this was not made known to the sons of men in other generations, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit. This mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. To me, though I am the very least of all the saints, this grace was given to bring to light for everyone what is the plan of the mystery hidden for ages in God. This was according to the eternal purpose that He has realized in Christ Jesus our Lord. So sa mga salitang ginamit dito ni Pablo, lumalabas na merong iisang plano ang Diyos na unti-unti niyang ibinunyag. Dati hindi pa ito reveal fully. Ngayon, it was not made known to the sons of men in other generations, as it has now been revealed to His holy apostles and prophets by the Spirit. So, meron lang iisang plano, it is an eternal purpose, and it is just now realized in Christ Jesus our Lord. So, ito ang isang talata mula kay Pablo na pinapakitang merong iisang plano dati pa lamang at meron lang progreso ng kanyang pagpapahayag. So, covenant theology accounts for the progression of God's revelation. Ito yung makita nga rin natin dito sa sinabi ni Pablo sa Galatians chapter 3 verse 19 to 22 at napapakita niya yung takbo, bakit may law noon at ngayon parang iba na yung sinasabi. Pinaliwanag niya yung lugar nung pareho, nung law at nung ngayong pagpapahayag. Sabi niya, why then the law? It was added because of transgression until the offspring should come to whom the promise had been made. Is the law then contrary to the promises of God? Certainly not. For if a law had been given that could give life, then righteousness would indeed be by the law. But the Scripture imprisoned everything under sin, so that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. So, dito makikita natin na essentially, Paul and yung author of Hebrews, na may mga ibang naniniwala, si Pablo din yon, ay ginagamit ang covenant theology para ipaliwanag at maunawaan kung bakit nga may pagkakaiba from the Old Testament to the New Testament. At sa ganitong paraan, mas mauunawaan mo ng tama ano ang lugar ng batas sa iyong buhay, ano ang lugar ng Old Testament, para ito'y humubog pa rin sa ating pananampalataya. Paanong ang Kristiyano ay patuloy na susunod at mamumuhay ng naayon sa pagpapahayag ng Diyos sa lumang tipan. So ito ang sagot natin kung bakit covenant theology matters. Una, na ito'y magbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa ng ating pangangailangan ng biyaya. Na una nga, yung covenantal framework ang nagbibigay sa atin noong malalim na pag-unawa bakit na ngayon impossible to be saved by works. Yung expression ng Reformed Confession ay na
man having broken the covenant of works ay made himself incapable of attaining life by that covenant. Kasi nga, yung terms of that covenant ay perfect and perpetual obedience. At dahil ito'y nasira na, hindi na maaaring simula lang nun ay babaguhin mo, mamumuhay ka ng perfect, nasira na nga. So, imposible na ng sa kahit sinong tao na maligtas pa sa terms of the covenant of works. At ang tanging paraan lamang ay covenant of grace. At yung pagpapahayag ng confession on the covenant of grace, it is alone by the grace of this covenant that all the posterity of fallen Adam that ever were saved did obtain life and blessed immortality. So, yung insistence on grace alone, na yun lamang ang paraan para tayo maligtas, ay napapalalim ng covenant theology. At napapalalim ito na yung una may concept din ng tipan na ang Diyos ay hindi lamang naawa kundi gumawa ng tipan na siya ay maaawa at magbibiyaya sa atin. At sa ganitong paraan, yung tipan ay an extra assurance na bagamat according to the covenant of works, you are fallen and deserving to die, by the covenant of grace, all who have faith in Christ are going to be saved. At yun nga ay extra certain dahil nga siya ay gumawa ng tipan to assure you na siya ay magiging totoo sa kanyang pangako. At maliban nga doon, ay dahil may pagtuturo ang covenant theology ng progression of revelation, ay mauunawaan natin kahit na makakakita tayo ng mga salita sa Biblia, sa lumang tipan o sa bagong tipan, na pinapahayag yung terms of the covenant of works na kailangan ng pagsunod para ikaw ay maligtas. Yun ay the terms of the covenant of works. Pero wala nang maliligtas sa terms na yon. Kaya nauunawaan natin through covenant theology na yung mga pagpapahayag ng batas ay may silbi sa atin upang ipaalala uli sa atin ang ating kasalanan na kailangan nating kumapit kay Kristo lamang. At ito'y nagbibigay pa rin sa atin ng katuruan kung paano mamuhay. Pero hindi na maaaring through the law and obedience of works ay makondemn ang believer or maka-attain to eternal life kasi the covenant of works has been broken. At ang tanging paraan lamang ay covenant of grace. So again, there's a deeper understanding of the covenant of grace, of our need for grace because of the covenant theology. At meron din tayong pag-unawa ng unity of God's plan. At dito lumalabas yung pag-unawa sa moral law, kung paanong ito ay patuloy na binding sa atin. Sa ating confession, chapter 19, yun ay of the law, paragraph 5, sinasabi, the moral law doth forever bind all, as well justified persons as others to the obedience thereof. Tapos, ang ibig sabihin ay yung moral law, patuloy na tayong nasa ilalim nun, na kasalanan pa rin lahat ng sinasabi doon, at particularly dahil nandun ang Sabbath command, ay ito yung isa sa mga dahilan bakit ang Reformed ay patuloy na humahawak sa continuity of the Sabbath dahil sa kanilang covenant theology na kasama sa kanilang pag-unawa ng progression of revelation, na unawaan nila na yung moral law ay nananatiling yung unang kautusan ng Diyos para sa pamumuhay ng mga tao sa bagong tipan. Pero sinasabi sa chapter 19, paragraph 6 ng ating confession na yung the moral law ay hindi na binding to the Christians to be justified or condemned as a covenant of works. So hindi na tayo nasa ilalim noong moral law as a covenant of works to be thereby justified or condemned. So yung batas ay hindi na maaring magkaroon ng ganung bisa na yung unang paraan para tayo maligtas o tayo ay
mawalan uli ng kasalanan dahil nga mawalan uli ng kaligtasan dahil nga in the first place nung sira na natin yung batas na talagang broken na yung law, nasira na natin, makasalanan na tayo at guilty na. At so hindi na mawawala pa yun further by any further sin, kundi ang pag with faith in Christ, you are saved by grace. So, merong tayong pag-unawa nitong one continuing moral law na nanatili sa atin na ito pa rin ang kailangan nating gawin, ito pa rin ang nakalulugod sa Diyos, ganito pa rin ang buhay ng kabanalan according to what is revealed in the moral law. And iisa pa rin ang tanging paraan ng kaligtasan, yung pinapahayag sa Ebanghelyo. And finally, sa covenant theology, kung lumalim ang ating pag-unawa dito tayo magkakaroon ng pag-unawa noong progression of God's revelation at mauunawaan natin yung mga pagkakaiba, bakit dati kailangan nilang mag-alay ng mga baboy, ngayon hindi na ito ginagawa, mali na yun gawin. Bakit yung dati kailangan ang mga adulterer or Sabbath breaker or mga nagdi-dishonor ng kanilang parents ay babatuhin ng capital punishment. So, bakit dati ganun ang batas, pero ngayon hindi na? Kasi nga may progression of God's revelation. At meron ding pag-unawa kung bakit yung religious life ng mga tao sa New Testament or since the New Testament at yung mga Hentil ay meron ng ibang mga ordinances na wala na yung Passover, na wala na yung Feast of Booths, na wala na yung iba pang mga holy days na ino-observe ng mga Jews, na wala na rin yung mga religious observances around food, kundi meron tayong mga ino-observe na yung Sabbath worship, yung Lord's Supper, yung baptism, ay dito nakakabit din ito sa pag-unawa natin ng covenant theology. At actually, yun ngang pagkakaiba ng mga Reformed. So may mga Reformed na humahawak na ang mga baby kailangang i-baptize. Ito ay dahil sa kanilang particular view on covenant theology. Ngayon, may ibang pag-unawa ang Baptist sa progression of revelation from the Old to the New Covenant. Kaya meron tayong paliwanag mula sa covenant theology bakit hindi binabaptize ang mga baby kahit na noong lumang tipan ay sinicircumcise ang mga baby. So, itong yung mga differences na yon ay nagmumula sa kanilang pag-unawa ng covenant theology at tayo rin ay mapapalalim ang ating pag-unawa bakit ito na ang ating mga ginagawa, bakit ganito na ang pananaw natin sa tithes, sa iba pang religious observances, sa worship. Bakit ganun ang ating pananaw ay nakakabit ito sa ating covenant theology at kung paano nga natin maunawaan ang Old Testament and New Testament revelation. So, ito ang mga kahalagahan ng covenant theology na maitutulong sa atin. At dito lamang matatapos ang aking lesson. Meron po bang mga tanong? Brother IE, question from Brother Ralph. Can you say that all religious denominations under the umbrella of Christianity, quote unquote, is under such covenant? Is it possible a person who called themselves Christian is outside of this covenant? Hindi po, lahat ng maliligtas is only through the covenant of grace. Yung meron lang mga taong hindi ito nauunawaan sa ibang denomination, hindi ini-express in that terms, pero yung nagligtas lamang sa lahat ng tao simula pa kay Adan ay yung tipan ng Diyos na lahat ng sumampalataya kay Kristo ay maliligtas, sila man ay makasalanan. So, all Christians were only ever saved by the grace of the covenant of grace. Pero may mga hindi nakakaunawa nun, walang nasa labas ng covenant of grace na ligtas. Ilang naman po. Apo.
Brother I.E., did God already know that man would fall into sin Yes. at the onset? Then, if that's so, bakit kaya in the beginning hindi na lang covenant of grace ang naipaihayag niya to anchor his redemptive plan, kung alam naman pala niya that the covenant of works would be broken? Kung bakit yun ang ginawa ng Diyos, hindi ko po alam. Kung bakit ganun ang ginawa, naisip niyang, kung bakit ganun ang takbo, opo, oo nga po. Opo, alam niya. Pero ang mga pinapahayag ng Biblia ay alam niya na mahuhulog sa kasalanan yung tao. Pero ayun, ilalabas pa rin siya dun sa test. Pero parang ganun din naman si Kristo. Alam din niya na si Kristo ay matutupad yung covenant of works, pero dadaan pa rin kay Kristo. So, again, by the hand and plan of God, ay yung lahat ng pangyayari nito is meant to reveal the glory of God. Yes? May conversation tayo, wala akong boses, conversation tayo dati. You mentioned, nasa verse naman yun na until the fullness of time. Yan. Okay. Na pinadala si Lord. Yung fullness ng sin, di ba? Remember? Yan. So, pinaliwanag mo yan sa akin before. Pwedeng yun nga yung reason. Madami nag-speculate dyan actually. Kung interested kang basahin, medyo madali basahin yung libro ni Jonathan Edwards na The End for Which God Created the World. Meron siyang paliwanag doon. At siguro yung mas direktang sinasagot yan ay yung libro ni Edwards pa din na A History of the Work of Redemption, based on some passage in Isaiah, which I forget, na sinasabi na yung ang Diyos daw ay yung takbo ng kasaysayan ay meant to reveal the riches of His grace in Jesus Christ. So, sa kanyang book na A History of the Work of Redemption, ang outline nun actually ay pinapakita niya kung paanong simula creation papunta sa mga certain times kay Noah, from Noah to Abraham, Abraham to David, David to Christ, tapos meron pa Christ until the time of the Reformation, from the Reformation until today, the 17th century or 18th century. Yun sinasabi niya. Pinakita niya, recounting all of the things that happened, how all of those were meant to reveal the glory of Christ. So, kasi walang direktang pagkakasabi na kaya hinayaan pa yon kay Adan. No? Pero merong sinabi halimbawa sa Colossians chapter 1 na all things were created through Him and for Him, para kay Kristo. So yung pagkakalalang kay Adan is eventually for the glory of Christ, and yung basically if God foreknew that Adam would fall, including his fall is also for the glory. There is some statement in the Reformed Confessions in chapter 5 na may ganong sinasabi, yung permission of the fall is also part of His plan, also for the glory of Christ in His salvation by grace in Christ. So may mga ganong tayong pwedeng masabi, pero yung details of the plans of God or the mind of God of why He does things ay ayun, maybe outside of revelation. Yes. Ang tanong ko po, Brother I.E., yung kakulangan ba ng pag-unawa sa covenant theology at kompletong pag-unawa sa covenant theology ay magiging dahilan ba ito para magkaroon ng disagreement itong mga Christians ngayon? Yun nga po yung dahilan ng disagreement between Presbyterians and Baptists and between certain Baptists. Rooted in their differences in covenant theology, yung kanilang differences ng church government, also ng sacraments, yung baptism, bakit sila nagbabaptize ng baby, tayo hindi. And yung differences din ng ibang ng Reformed with others, like yung their view on the moral law, yung Sabbath keeping, whether that is still a continuing law. Our view of Israel and the church, yun yung mga differences na they separate the churches, not just in thinking but also in practice.
So, may effect yung understanding of covenant theology in the way churches unite and worship. So, kaya yes, So may dahilan. Opo. Oo. At madaming na nalulutas sana kung mas mapag-aralan ng covenant theology na mag-unite sa atin to understand why we do certain things. At maganda rin kahit na halimbawa hindi to solve the differences, I don't think it's gonna happen. No, pero para lang mas mapalalim ang ating unawa bakit ganito tayo sumamba, maganda ring pag-aralan rin ng covenant theology. Salamat. Yes. Without the shedding of blood of Jesus Christ, there is no forgiveness of sin. So, during Old Testament believer, paano na-remove o na-cleanse ang sins nila if blood animal sacrifice is not accepted? Noong panahon nila, ang nagbayad din ng kanilang kasalanan ay si Kristo. Except nung time na hindi pa napapakilala si Kristo at di pa namamatay si Kristo, ang ginamit na term in Romans chapter 3 is God's forbearance. So, hinayaan ng Diyos for a while at nag-exercise ng kanyang patience habang hindi pa binabayaran yung kasalanan. Pero it was already the plan of God from the beginning for Christ to pay for the sins of all the elect. So, kumbaga, in the Old Testament, they were looking forward to that final sacrifice na gagawin in Christ. And to the extent that they had faith in the grace of God through God's promise, nung hindi pa yun fully revealed, ay they were covered by the blood of Christ which was not yet shed. Pero noong ngayon, kahit tayo din naman, nagbayad na si Kristo ng kasalanan, pero habang hindi ka pa sumasampalataya, ay hindi pa inilalakip sa iyo yung bayad ng kasalanan. So, may ganyang statement sa ating Confession of Faith, chapter 11, on justification, na though yung plan of justification was from eternity, but the grace of justification is not applied to the believer until he actually believes. So, si Christ was the payment for the sins of all the elect of all time, pero yung in the Old Testament, they were looking forward to it. Tayo naman ay looking back from the future. To add lang po, so yung sacrifices po kasi 'di ba, alam ng Panginoon na we can never keep yung Mosaic law, yung sila Mosaic law, hindi nila talaga yun ma-fulfill. Kaya precisely nagbigay ang Panginoon na kailangan nilang mag-sacrifice. Pero paulit-ulit po 'di ba, yung mga sacrifices every time na mag-sin sila, magsa-sacrifice sila. So ibig sabihin nun, hindi talaga ma-atone yung sins nila by the sacrifices of lambs and bulls, gano'n. That's why when we look back yun sa mga Israelites na yun, hindi talaga sila nasa works nila, kahit yung sacrifices na yun, hindi talaga pala sila ma-atone. So it points us to Christ, sabi nga po ni Sir I.E., it points us to Christ, na yung fullness and time na pinadala na ng Panginoon si Kristo, yun natigil na lahat yun kasi na-fulfill na ni Christ. Pero before nun, yun nga, precisely, it parang dapat it reveals to the Israelites, ulit-ulit ko itong gagawin forever, gano'n. Kung walang tunay na pagpapatawa, yung tunay na isang sa sakripisyo lang para sa aking kasalanan. So, ganun ka-powerful po yung ginawa na sacrifice ni Christ sa cross. Kasi for all time, na patawad na ang mga kasalanan ng mga nananampalataya sa Kanya. Thank you po. Okay. Isang concept na hindi ko binanggit ay yung the covenant of redemption, which is the eternal covenant between God and Christ from eternity past. And in virtue of that plan from eternity past na si Kristo nga ay tutubusin ang lahat ng makasalanan, it is from then na dati pa lamang ang Diyos ay magpapatawad na ng mga makasalanan. Handa na siyang gawin yun at hindi natin dapat sabihin na hindi kaya ng Diyos na ibigin ang makasalanan nang hindi pa nagbabayad
ng kasalanan ay hindi pa nagbabayad ng dugo ni Kristo, kasama na yun sa plano ng Diyos. Kaya nga yung John 3:16 ay it is from love that God sent His Son. So may pag-ibig na siya nung siya ay nagpadala kay Kristo para siya ay para tubusin niya yung kasalanan. So hindi nahaharang ang Diyos at hindi parang si Kristo nga ay pinigilan ng Diyos na galit ang Diyos para sa mga tao, kundi God loved the world, He sent His Son. So from eternity past, meron ng ganung plano. Binanggit yun sa confession na hindi ko lang nilagay dito, nilagay ko siya sa ... Ay sinabi dito ay sa chapter 7, yung until the full discovery thereof was completed in the New Testament, and it is founded in that eternal covenant transaction that was between the Father and the Son about the redemption of the elect. So, meron ng covenant noon pa lang. So, ibig sabihin, noon pa lang in eternity ay nasa puso na ng Diyos, nasa kanyang plano na iligtas ang mga makasalanan. So, hindi pa man nababayaran yung kasalanan. And eventually, may formal ratification of the covenant in the death of Christ. Doon ay ang pagkakasabi nga, yung kanina ko pa kinukot, pero para mabasa na natin ngayon sa Romans chapter 3. Mali ba ako? Hala, hindi ko makita. Sasabihin ko na lang sa inyo mamaya. Pero yun po yung pagkakasabi na in His divine forbearance, God passed over the former sins. 3:25. Ayun. God put forward as a propitiation by His blood. Ayun. This was to show God's righteousness because in His divine forbearance, He had passed over former sins. So, dati, He passed over the former sins. Pinalampas niya, and it was from divine forbearance. At eventually, it was to show His righteousness na kaya namatay si Kristo. So, He was always righteous even during the time that He was passing over former sins. Pero it was shown by the death of Christ. To show His righteousness at the present time so that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Romans 3:25-26. So, dito natin makikita yung ilang pagpapaliwanag paano ang naliligtas. Siguro last na, merong ding statement in the Confession of Faith. Wala ito sa Westminster Confession, pero nandun to sa Savoy Declaration at sa Baptist Confession of Faith. Sa chapter 20 of the Gospel and the extent thereof. So, yun daw, sabi sa 1, the covenant of works being broken by sin and made unprofitable unto life, God was pleased to give forth the promise of Christ, the seed of the woman, as the means of calling the elect, and begetting in them faith and repentance. In this promise, the gospel as to the substance of it was revealed, and therein effectual for the conversion and salvation of sinners. So, yun yung paraan paano ang mga tao ay sumasampalataya pa rin nung panahon ng Old Testament before Christ. It was revealed to them in the promise of the seed of the woman, and so far as they have faith in that, so far as they understood that promise, it was effectual for their salvation. Okay, yun lang. Yun yung mga pwede nating tingnan para mapaliwanag yun. Lampas na tayo sa time, at kung meron pa tayo, pwede pa natin itong pag-usapan further some other time. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami muli sa iyong pagpapaliwanag ng iyong kalooban sa amin, sa iyong salita, at sa paggamit ng mga iglesyang nauna sa amin upang lalong magbigay ng katuruan
at kaliwanagan sa iyong pagpapahayag na ang kaligtasan ay sa pamamagitan nga lamang ng iyong biyaya at na ito lamang ang paraan simula pa sa lumang tipan hanggang ngayon sa bagong tipan. Nawa nga ay lalo pa kaming maturuan sa bagay na ito nang sa gayon ay mas maunawaan namin ang lalim nga ng iyong biyaya, ang taas rin ng iyong hustisya at turuan mo kami na mas maunawaan kung sino ka, ang iyong kalooban at kung paano mamuhay ng nakalulugod sa iyo. Samahan mo pa kami sa buong araw na ito at nawa nga lahat ng aming gagawin ay mas lalong magpalalim ng aming pag-unawa ng iyong biyaya nang sa gayon ay tumaas ang aming pasasalamat at papuri sa iyong pangalan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.